Ito na yata yung isa sa pinakamatindi at pinakamalupit na uli agent na nakadami account na nagpo-post ng mga hindi nakabayad ng utang dahil halos 100 katao ang kanyang ipinost sa kanyang Facebook account na dami account, okay? Pero bago natin alamin at kung sino ang uli agent na ito na ating dapat i-report sa Facebook o sa Meta, ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong po yung simpleng yung pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi rin po ako nakukonsinti na huwag magbayad ng utang. At hindi po ako abogado, ako po yung simpleng mamayan na kagaya nyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. Ito po yung post, no, nung dami account na Facebook account or troll account ng isang OLA agent na nakatago sa profile pic ng paro-paro. Sabi niya rito, no, ano na ang balak mo sa utang mo dito? Hindi ka nakikipag-usap, binabagsakan mo pa kami ng tawag. Dito tayo magsingilan, sir. Warning, ang taong ito ay marunong mangutang pero hindi marunong magbayad ng utang niya. Hindi marunong makapag-usap, ang dami niyang utang. Mag-iingat ang lahat, adik, magnanakaw, estapador at scammer. At hindi lang po yan, sobrang dami po talaga niyang pinost pag nakita niya po. Ito pa po, example lang po ito. Ma'am, ano ang balak mo sa utang mo dito? Ilang araw ka ng overdue, pero hindi ka marunong makapag-usap talaga. Warning, ang babaeng ito ay marunong mangutang pero hindi marunong magbayad ng utang niya. Mag-iingat ang lahat sa babaeng po, estapadora, balasuba, scammer at alam niyo na yung nakasulat dyan, okay? Eto, no, nakita ko, nagulat ako, talagang sinerge ko siya isa-isa. Talagang nagulat ako sa sobrang dami ng kanyang ipinost. Mahigit kumulang 100 katao, at halos araw-araw yata ito, nagpo-post o oras-oras, no? Ganun kadami. Nakakalungkot ng isipin na bumabalik na naman sila sa kanilang mga bisyo ng pamamahiya kapag hindi nakakapagbayad ng utang dito sa OLA. At binawin ko rin po, ha, hindi ko alam kung anong online lending app agent ito kasi kadalasan sa mga yan hindi naglalagay ng OLA nila na pinagtatrabahuhan nila. Masyadong matuso at maingat din ng mga yan. Siyempre, pag malaman nila, malaking ebidensya at matibay na ebidensya na isang OLA agent gumagamit o nilalagay nila yung pangalan kanilang OLA. No? Pero ito ang napansin ko, no? Pagbukas ko ng gabi, ito mga kadyani, ito, meron isa ako napansin na comment dito. Ito, meron nag-comment na pangalan niya ay Katyang. How did you get my ID po? That was lost December 2022 fa. And that photo, how did you get that? That was taken February 2025. Mali kayo ng pinapahiya. Wala akong utang sa inyo. Kayo yung scammer ni. Wala nga ako na-receive na pera eh. Wala akong utang sa inyo. Nangunguha kayo ng photos ko ha. Anti-privacy yan. Kung hindi ako sinendan ng link, hindi ko malalaman nasisira na ang pangalan ko. So, tinignan ko yung ano niya, naka-profile naman. Pero tinitigan ko maigi yung mukha nung profile, kahit di ko ma-zoom o di ko talagang positive talagang siya talaga yung sinabi nung nasa comment yung Katyang. Siya din talaga yun. Nasa Cebu pa yun. Okay? Pero, ito yung diskarte siguro ng mga yan. Hindi ako sure kung totoo ito nasa isip ko na yung picture na mga nakukuha nila dyan na tulad nawala raw pala yung picture ginamit sa pang-i-scam o ginamit para makapag-loan. O maaaring gumamit sila ng AI para sa mga facial verification. I don't know if that will approve the loan sa mga OLA, no? Pero ito yung malalaron talaga. Ulitin ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo palagi, di ba? Maging maingat kayo dito sa mga online loan app na ganito yung kalakaran. Kasi yung mga yan, mahirap na trace. Maliban na lang kung may magaling na tracking IP ang mga ating ahensya ng gobyerno like the PNP or the NBI para ma-search kung ano yung URL na kailangan nilang i-search diyan para malaman kung anong agent ito, kung saan ang agent nito nakabase, di ba? Kung saan siya matatrace. Pero tulungan natin i-report kay Meta yung mga getong klase na mga galawan ng mga OLA agent na kung saan talagang talamak naman. May nakita naman ako isang post no? Na isang OLA agent din, nagpo-post din siya. At halos parehas din niya, ang dami rin niya na i-post pero
Yung iba, nabuburo na siguro dahil nare-report. Ito yung malaking tulong lang ng ating Facebook page and ng aking YouTube channel sa mga OLA victims na nagagawa ko. Ito yung simpleng paraan ko ng pagtulong. Yung ipaalam sa inyo kapag ako may nakikita rin na mga ganito at sa mga nakikita ko sa mga groups na nag-share. Kaya mas malaking tulong po yung aking mga Facebook page at aking YouTube channel. Malaking tulong sa mga OLA victims na hindi alam ko sa kayo na ipopost. Ngayon, ito na, tsempuhan lang natin. No? Ayan, nung kadalasan, kaya hindi nyo basta-basta malalaman na kayo ay naipost na pala kahit wala kayong utang. Naranasan ko po talaga naipost ako, wala naman akong utang doon sa isang OLA na yan, nakabuti talaga yung mga OLA agent na yan, alam ko total nakakaasara yung gano'n, no? Wala ka namang utang, tapos ipopost ka ng scammer ka, balasubas, di ba, estafador, tapos magugulat ka, saan ako umutang? Hindi mo ako umutang dyan, tapos ipopost ako, di ba, damay-damay na lang, ganun ba yun? Ito yung masaklap yung napulot lang yung ID mo, tapos namulot lang ng picture mo doon sa Facebook page dahil hinanap yung Facebook mo, nung nakita yung ano mo, di ba? Nakakalungkot lang isipin na ganyan ang gagawin nila. Sa totoo lang, kapag kaya na-i-post ng gito, you can find naman ang cyber libel sa pinakamalapit na lugar ninyo sa PNP Anti-Cybercrime o NBI Anti-Cybercrime. Kung kayo nandito sa Manila, NCR area, Metro Manila, no, mayroon tayo dyan sa may Pasay, yung PAOK, ewan ko kung if that is existing pa rin. I don't, wala akong masyadong balita kung okay pa talaga yung opisina yung nag-accept pa sila ng mga reklamo. Pero para sa akin, subuti na lang po na mag-report kayo sa PNP, Anti-Cybercrime, sa NBI, Anti-Cybercrime Division, para mas madali po ang pag-report. Tapos, kung yung 100 katao na ito mahigit, magpapile ng complaint, sigurado, ang laki ng pag-asa na ito, umakyat sa korte at ipatrace, paimbestigahan, at sigurado ito, para sa akin, parang huwag mo sana i-take down lahat kayo, no? Lahat kayo na nandyan na nakapost dyan sa OLA agent na yan, no? Sa daming account na yan. Talagang mas maganda magsama-sama kayo. Kasi kung isang piraso lang, isang tao lang magre-reklamo, wala akong pag-asa talaga umakyat sa korte yun. Magsasayaw lang ho ng panahon ng korte sa mga ganyan. Kasi yun ho yung pagkakasabi sa akin. Kasi nga, kailangan yung reklamo, bundle. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kailangan bulto talaga kayo para mas mapagtibay yung isasampang warrant of arrest or search warrant man yan kung ito talagang nag-post na to is agent o yung empleyado ng isang online lending app, di ba? O isang lending company. Ngayon, uulitin ko sa inyo, no? You can report din naman sa Meta. Pero hindi ko rin sure, no? Kasi ako, nagtatry din Kaya nga, hindi ko na ginawa ng video na kung paano i-report Hindi ko na dinagdagan, no? Kasi report ako na report. Nare-reply sa akin ni Meta, hindi raw tinanggal dahil wala raw silang makitang violations, gayong sandamakmak. Ewan ko lang kung ano update ngayon ni Meta kasi mamaya ko siya i-report, okay? Pero sana makatulong yung video ito para malaman nyo kung ano. Ilalagay ko yung link doon sa description o sa comment para malaman nyo kung ano yung link niya para makita nyo kung isa kayo sa mga na-i-post itong OLA agent ito. So sana nakatulong video na. Maraming po salamat sa